Isipin mo to, nagising ka ng alas 10 ng umaga pero sa labas ng bintana mo parang alas 3 pa rin ng madaling araw. Hindi dahil maulap, hindi dahil brownout, kundi dahil wala talagang araw. Ito ang Longyearbyen, isang maliit na bayan sa Arctic sa bansang Norway na nasa Svalbard na may populasyon lamang na nasa 2,500 residents. Maliit pero may mga Pinoy na kumakayod dito. Hindi normal ang buhay dahil nawawala ang araw ng ilang buwan. May polar bear na kapitbahay. Pero ang mas nakaka-curious na tanong, paano nabubuhay ang mga tao dito nang hindi nababaliw? Ito ang isa sa pinakakakaibang bayan sa mundo, Longyearbyen sa Svalbard, Norway. Ito ang pinakahilagang permanenteng bayan sa buong planeta. Hindi ganong kalaki pero nakakagulat dito, hindi lang isang lahi ang makikita mo. Sa maliit na bayan na to, may humigit kumulang 50 hanggang 53 na iba't ibang nationalities na nakatira. Parang mini United Nations sa gitna ng Arctic. Pero syempre, karamihan pa rin ay Norwegian citizen na nasa 65% ng populasyon. Ang interesting pa, ang mga tao nakatira dito ay kadalasang bata pa. Karamihan nasa edad 20 hanggang 44 taong gulang. Meaning halos lahat dito ay working age. Mga scientists, researchers, engineers, miners at adventure seekers. Hindi permanent ang karamihan sa kanila dito. Dahil sa sobrang extreme ng buhay sa Arctic, marami rin ang umaalis. Sa katunayan, halos 20% ng population ang umaalis bawat taon. May darating na bagong tao sa bayan, magta-try ng Arctic life, tapos after ilang taon, sasabihin maganda rito, pero miss niya na rin ang araw. Dahil sa Longyearbyen, pagdating ng winter, biglang nawawala ang araw. From late October hanggang mid-February, ang tawag dito ay polar night. Meaning, walang sunrise, walang tanghali, walang tanong na gabi na ba? Kasi gabi na palagi. Imagine mo alas 10 ng umaga, pero sa labas, abay madilim. Pero kahit walang araw, buhay pa rin. At ang unang ginagawa ng mga tao dito tuwing umaga, hindi jogging, hindi yoga, hindi motivational speech, kundi ang magkape. Kape ang unang sandata laban sa lamig at kadiliman. Isang tasa lang ng mainit na kape, ayos na. Pero ito naman ang pang-akit dito. Sa gabi makikita mo sa langit ang isa sa pinakamagandang bagay sa mundo, ang Aurora Borealis o yung Northern Lights. Mga ilaw na kulay green, violet, minsan pink. Parang may nag-install ng RGB lightning sa langit. Ngayon bossing, ito na exciting sa Longyearbyen. Dito, may kapitbahay kang polar bear na mahilig gumala. Kaya bago lumabas ang mga tao dito ng bahay, may ginagawa silang ritual. Meron silang app na nagsasabi kung may polar bear na nakita malapit sa bayan. Kasi kung meron, mag-iingat ka talaga. Kaya pag lumabas ka sa bayan, maraming tao may bitbit na rifle. Hindi dahil gangster sila, kundi dahil pang depensa laban sa makulit na polar bear. Kasi ang polar bear, hindi cute teddy bear. Kung Tom Goods yan, kahit sino minumukbang. Kaya naman sa ganitong klaseng lugar, hindi pwedeng kanya-kanya. Dahil kung may problema ka, kapitbahay mo lang ang tutulong sa'yo. Kaya naman ang community dito, sobrang close. Sa Longyearbyen may isang lugar na laging may tao, ang mga bar. Pero hindi dahil sa alak, kundi dahil sa masarap na kwentutan. Dito ang tambayan at tsikahan ng mga tao. Kasi pag nasa Arctic ka, ang pinaka-importante ay hindi wifi, hindi Netflix, kundi ibang tao. Pagdating naman ng April, eto na. Biglang babaliktad ang mundo. Ang araw hindi nalulubog, 24 hours daylight. Ang tawag dito, midnight sun. Sa una, masaya. Pero after ilang linggo, ang katawan mo naguguluhan na. Kasi kahit midnight na, maliwanag pa rin.
Kaya naman ang mga bahay may blackout curtains para makagawa ng pekeng gabi. At kapag summer sa Arctic, biglang nagiging adventure playground. Yung paligid parang National Geographic na hindi TV. Totoong buhay na. Pagdating naman sa pagkain, halos lahat dumarating via cargo ship. Minsan galing pa sa libo-libong kilometro ang layo. Kaya ang grocery store dito hindi lang tindahan, parang oxygen tank ng bayan. May kakaibang rules din sila, tulad ng bawal ang pusa sa Svalbard dahil pinoprotektahan daw nila ang native birds. At ang pinaka-weird na rule, dahil permanently frozen ang lupa, hindi madaling maglibing dito. Kaya kapag may residenteng may malubhang sakit na medyo alanganin na, pinapayuhan silang lumipat sa mainland Norway. Hindi magandang pakinggan pero praktikal at mas makakabuti sa kanila. At ang pinakamahirap sa Longyearbyen, hindi polar bear, hindi lamig, kundi isolation. Sa paligid ng bayan, libu-libong kilometro ng Arctic wilderness. Tahimik, walang tao, walang city lights. At alam mo ba na kahit nasa dulo na ng mundo, may mga Pinoy pa rin? Kahit sa Longyearbyen sa Svalbard, Norway, yung bayan na halos katabi na ng North Pole, may mga Filipino na nagtatrabaho at naninirahan. Hindi sila ganon karami, pero ayon sa mga estimate at community reports, may humigit kumulang 30 hanggang 60 na Pinoy na nakatira o nagtatrabaho sa iba't ibang panahon. Maliit na numero pero solid ang presensya. Kadalasang trabaho nila ay nasa hospitality at service jobs tulad ng hotel staff, restaurant workers, housekeeping at tourism services. Kahit nasa Arctic yan, tourist destination pa rin ang Svalbard. Pagdating naman sa sahod, dahil Norway territory ito, mataas din ang sweldo kumpara sa maraming bansa. Karaniwang sahod ng service worker ay nasa 25,000 hanggang 35,000 Norwegian kroner kada buwan, nakatumbas ng roughly 130,000 hanggang 180,000 pesos. Pero syempre bossing, may kapalit yan. Malamig ang klima, mahal ang bilihin, at may polar bear sa paligid. Kaya kung may Pinoy kang makita sa Longyearbyen, alam mo na, yan yung mga kababayan nating kahit sa freezer ng mundo, kaya magtrabaho para sa pangarap. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito bossing, i-like mo na yan, i-share mo sa tropa at mag-subscribe ka sa channel. Dahil dito sa Tito Jones TV, hindi lang tayo nagkukwento. Binubuksan natin ang pinakakakaibang buhay sa planeta. Hanggang sa susunod na kwento. Shout out Mariaso Coremia, Leroy Garcia ng Balintawak, Janriel Madianda, Joey Soliano, J. Jesus Larido ng Pasig, Daniel Prince Castillo, kay Kabong ng North Cotabato, sa anak at jowa ni Leon Pontevilla na si Joycel ng Cavite, Grace Diaz Baculbas na nasa Doha, Qatar, at kay Michael Olis ng Cotabato City. Salamat sa panonood, hanggang sa muling paglalakbay.